Balikan natin ang report ni Hannah D kung saan dagsana daw yung mga pasahero dyan sa NAIA Terminal 3 at ilan sa mga kababayan natin ay dumating daw mula sa Middle East. Sana ilan ang mga Pilipino na dumating dyan sa Terminal 3. Pinky, nasa humigit kumulang na 100 Filipinos ang pumunta o nakabalik dito sa Pilipinas sa gitna yan ng sigalot sa Middle East at agaran silang sinalubong ng OWA Department of Migrant Workers at mula sila sa Kuwait kanina. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si alias Angela matapos makabalik ng Pilipinas mula Kuwait. Kasama niya ang kanyang anak at bahagi sila ng about 100 Filipinos na na-repatriate ngayong araw ayon sa OWA. Sobrang kung pasabog ko doon, nakabahan, baka hindi ko makakatulog po. Kasi po araw-araw kung ganun po nang isang gabi-gabi po, ganun po. Madalas daw nilang marinig ang mga pagsabog sa Mabula sa Kuwait. Kaya nitong March 20, dumulog na sila sa embahada para humingi ng tulong. Kaya kami, nag-usap ko na mo para kami marinig kasi po kami na anak. Agara naman daw silang inassist ng mga otoridad doon. Alang nagpaiwan daw ang kanyang asawang mekaniko dahil aminado silang mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Kasama si alias Angela sa inassist ng DMW at OWA ngayong araw. Nagpamahagi sila ng pagkain, transport assistance at temporary accommodation para sa mga Pilipino naghihintay pa ng flight pauwi sa kani-kanilang probinsya. Sabi ng kawani ng OWA sa amin, nasa humigit kumulang 10,000 pesos ang financial assistance na ipinrovide nila habang 10,000 rin ang galing umano sa DMW. Mula nang magsimula ang sigalot sa Middle East, umaabot na sa higit 3,200 Filipinos ang natulungang makauwi mula sa gitnang silangan ayon sa paunang tala ng DMW. Dinagsa naman ng mga biyahero ang NAIA Terminal 3 ngayong Holy Week rush. Sa kabila na nakaambang na taas presyo sa airfares dahil sa oil crisis, aminado si Lovely na apektado raw dito ang mga katulad niyang minimum wage earner. Lalo na po lang yung mga minimum wages lang po, pero gusto din po namang magbakasyon, makapag-enjoy. So para sa amin po, gusto din naman po naming maging masaya naman po sa kahit once a year lang po. Pauwi siya ng Davao ngayong araw matapos ang about 1 week of vacation with friends sa Baguio. Anya, naway maagapan ng posibleng taas presyo ng mga bilihin bukod pa sa fuel price hike. Katulad ng ibang bansa, halos subsidize na lang po yung mga product nila para naman po mas lower yung presyo sa mga kababayan po. Para naman kay Mommy Virginia, sakali raw masuspinde ang flights sa gitna ng oil crisis, kailangan munang mag-go with the flow sa ngayon. Kung kinakailangan talaga, wala naman tayong magagawa doon kundi magtipid, gawin yung nararapat. Dahil nga alam natin na mahirap ang buhay. Gaya ni Lovely, pa-Davao rin si Nanay Virginia kasama ang kanyang mga apo na first time daw sasakay ng eroplano. Nasa heightened alert na ngayon ang mga airport na ino-operate ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Inaasahan kasi nila ang lagpas kalahating milyong pasahero o 550,000 na dadagsa sa mga paliparan nito ngayong Holy Week. Nasa 7 to 10% growth yan ng passenger traffic kumpara sa 505K na naitala nitong nakaraang taon. Pinky, sa bahagi naman ng NAIA Infrastructure Corporation, inaasahan nila ang pagdagsa ng humigit kumulang 1.35 million passengers sa lahat ng terminal ng NAIA hanggang April 5 at mas mataas yan kumpara dun sa tala ng pamunuan ng NAIA last year na nasa 1.32 million at ang pinakamarami nga rito ay sa NAIA Terminal 3 na nasa higit kumulang 700,000 na katao. Pinky. Hana, bukod sa pagtaas ng bilang ng mga pasahero, ano pa yung mga bago dyan sa NAIA ngayon? Pinky,
hindi mababago ang terminal assignments ng ilang airlines sa NAIA simula sa katapusan nga ng Marso, at dahil dyan pinapayuhan natin yung mga biyahero na i-check muna yung kanilang mga terminal assignment bago pumunta rito sa airport para maiwasan yung hassle sa biyahe. At simula March 29, lumipat mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 ang mga sumusunod na airlines. Yan yung Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei at Shenzhen Airlines. At mula naman Terminal 3 papuntang Terminal 1, lilipat ang Philippine Air Asia na international flights lang at Air Asia Berhad. Hiwalay naman ang Japan Airlines na lilipat din mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 simula April 1. At sabi ng NNIC, layon daw nitong maayos yung galaw ng mga pasahero at mas ma-optimize daw yung capacity ng mga terminal. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.